Pebrero, inaprubahan ni Pangulong Noynoy Aquino ang isang batas para sa mga botanteng may kapansanan at mga senior citizen. Papadaliin nito ang pagboto para sa kanila. Pero aminado ang COMELEC na kapos sila sa oras para ipatupad ang buong batas ngayong eleksyon 2013. Live mula sa Quezon City, may report si Ruth Cabal. Ruth. Jessica, meron na ngang bagong batas para sa pagtatag ng mga special polling precincts para dito sa mga taong may kapansanan at doon sa mga senior citizens. Bagamat Hulyo pa ang implementasyon ng batas na yan, ang COMELEC raw ay papatupad na ang ilang probisyon nito sa darating na eleksyon sa Mayo. May ilang eleksyon ng maayos na nakakaboto si Carmen, pero bago raw niya, naranasan niya ang hirap ng pagboto. Ang karaniwang problema, nasa matataas na floor ang presinto niya. Yung mga election officers na pwede naman nilang ibaba yung balota pero sabi nila it's a violation of the election law. Hindi naman pwede na basta mo lang sila bubuhatin na hindi ka naman marunong mag-handle. That's nakaka-indignate yun sa pagkatao ng isang PWD na siya ay binubuhat. Napirmahan na ni Pangulong Noynoy Aquino ang Republic Act 10366 kung saan inatasan ng COMELEC na magtatag ng presinto para lamang sa persons with disabilities o PWD at senior citizens o yung mga edad 60 pataas. Sa ilalim nito, dapat may isang presinto kada voting center sa tinatawag na accessible polling places na dapat nasa ground floor, malapit sa pasukan ng building. Dapat may assistive devices at may mga nakabantay na ekspertong pwedeng umalalay sa mga PWD. Sa talaraw ng National Council on Disability Affairs, bago pa ang kampanya nila at ng COMELEC noong isang taon para sa batas na ito, nasa 50,000 lang ang registered voters na PWD. Pero ngayon, ang mga nakarehistro, umabot na sa kalahating milyon. Maganda kasi nga, pagkakaroon ng mas malaking populasyon ng mga may kapansanan para makaboto. Kasi nadi-disenfranchise yung mga may kapansanan natin na gustong bumoto dahilan sa wala ngang lugar, no? Walang accessible polling place. Nakalista rin sa batas ang mga pwedeng umalalay sa mga PWD o senior citizens sa pagboto. Isang kaanak, kasama niya sa bahay tulad ng kasambahay o nurse, at sinumang miyembro ng Board of Election Inspectors. May provision rin para sa paggawa ng espesyal na balota para sa mga PWD at senior citizens. Kunyari, computer yan. Ilalagay mo sa screen ang mga kandidato, yung picture, at pwede mo naman i-point na lang via, diba, mouse o i-click doon. Pwede naman na i-text, kasi karamihan naman ngayon marunong mag-text. Kahit ang bulag marunong mag-text. May mga audio system na rin. So, maski ABC lang yung ano nila doon, kunyari equivalent letter ng kandidato o number. Nitong Pebrero lang napirmahan ng Pangulo ang batas, kaya sabi ng COMELEC kulang na kulang ang oras nila para maipatupad ito sa darating na eleksyon sa Mayo. Pero sa ngayon, meron na rin naman daw resolusyon ng COMELEC kung saan nakalagay na rin ang pagtatayo ng accessible polling places at waiting area para sa mga PWD at senior citizens. May express lane din para sa kanila. Jessica, para sa eleksyon ngayong Mayo, meron lamang in-identify na certain voting centers kung saan may accessible polling places. Hindi pa yan available sa lahat ng voting centers. Kaya mas mainam na ma-check na lang muna yan ng mga botante bago sila pumunta doon sa kanilang voting centers. At paalala rin doon sa mga tao may kapansanan at senior citizens, dapat in-indicate nyo nung registration na meron kayong disability para mas ma-facilitate yung inyong pagboto kasi may separate na voters list para sa mga PWDs at sa mga senior citizens. Kung hindi pa, ay kailangan yung i-update yung inyong registration, Jessica. Okay, so Ruth, hindi sa lahat ng presinto merong ganito, tama ba? Hindi pa muna sa lahat, Jessica, kasi nga hindi pa naman full implementation nitong bagong batas. So nag-identify lang muna yung COMELEC ng certain areas kung saan marami na nakaregister na mga PWD. So dapat alamin ng mga botante kung saan yung mga lugar na yan, okay, Jessica. Kasi naalala ko yung mga past elections coverage natin, medyo marami-rami o may ilan na may common sa mga presinto, no? Paano buboto yung mga PWD, gayong yung mga ilang eskwelahan natin dito sa Metro Manila, halimbawa, may hanggang 4th floor, tapos may mga botanteng PWD na kailangang umakyat pa hanggang 4th floor.
O Jessica, nakita rin nga natin yan sa mga coverage natin in the past elections. So, yan yung usual scene talaga, yung mga naka-wheelchair na nahihirapan sa pagboto. Ang mangyayari dyan, yung dating sistema na pwede naman daw silang tulungan ng mga ibang nag-a-assist sa kanila ng mga BEIs o kaya yun nga, yung kakargahin sila paakyat doon sa mga polling precincts doon sa second floor, third floor. No? Kasi nga, ang sinasabi rin daw ng mga BEIs ay kailangan nilang protektahan yung sanctity ng ballots at may rule ang COMELEC na hindi pwede ilabas ng polling precinct yung mga balota. So, babalik muna doon sa old system na i-assist muna sila doon sa mga areas na walang accessible polling places. Okay, hindi kaya pwedeng gawan nila ng guidelines para sa first floor pa lang, meron ng, di ba, special booth para sa mga PWD. At curious din ako, paano yung mga may kapansanan sa site, yung mga hindi nakakakita, no, yung mga bulag. Paano ba sila? May braille version ba nitong automated elections? Under the law, pwede silang gawa ng special ballots. Yun nga yung sinasabi nitong Disability Council, no, na kailangan yung iba pwedeng lagyan ng pictures or kaya audio. Pero dahil nga nitong February lang napirmahan yung batas, medyo kapos na sa oras ang COMELEC, kaya hindi na sila makakagawa ng special ballots. Ang nangyayari, based on the present system, may mga assistant na sinasama, yung nakausap natin si Mr. Lee. Usually may kasama siyang assistant. Pwedeng i-dictate yung kung sino yung iboboto niya. Kaya lang meron ding regulation dyan na dapat yung na-mention natin kanina na dapat malapit na kaanak o kaya kasama sa bahay o kaya yung mismong BEI. Maraming salamat, Ruth Cabal.